Nilinaw po ng palasyo na bagamat nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ekonomiya, nananatili ang kanyang paninindigan na pananagutin o papanagutin ang mga sangkot sa anomalya sa flood control ng gobyerno. Narito ang balita ni Creslin Catarong. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga responsable sa umunoy mga irregularidad sa mga proyektong flood control ayon sa Malacanang. Sa press briefing, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi nawawala ng interes ang Pangulo sa pagsasampa ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa naturang malawakang korupsyon sa gobyerno. Kanino po ba nanggagaling ang ganyan mga pahayag? Dahil on our part, on the part of the President, that's not true. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Dagdag niya, hindi pa natatapos si Marcos Jr. sa pagripaso sa ulat ng Independent Commission for Infrastructure na anyay mahaba at masusing dokumento. Pinasinungalingan naman ng Palace Press Officer ang mga pahayag na umano'y inilihis na ng palasyong atensyon nito mula sa pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng issue sa flood control. Binigyang din ni Castro na bagamat nakatutok ang Pangulo sa pagpapalakas ng ekonomiya, hindi raw nito isinasantabi ang pangakong papanagutin ang mga sangkot sa flood control scandal. Ipinaliwanag din niya na kinakailangang ituon ng Pangulo ang kanyang pansin sa gitna ng ingay na dulot ng kanyang kaudusang repasuhin ang mga pinaghihinalaang maanumalyang proyekto at paglustay sa pera ng bayan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. At kailangan lang na pong tutukan, move forward. Ang sabi nga ng Pangulo, siya po ay tututok sa ekonomiya para naman po sa iba pa nating mga kababayan na hindi naman puro politika lang ang pinag-iisipan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News. Samantala, fake news at bahagi lang ng destabilisasyon. Ito ang sagot ng Malacanang sa mga report ng umunoy communication records na nag-uugnay kay Pangulong BBM sa kickback scheme sa flood control anomaly. Ayon sa Malacanang, walang basehan ang mga alegasyon na naglalayong idawit po ang presidente sa nasabing bilyong pisong iskandalo. Nagbabalik si Creslin Catarong. Hindi na bago sa Pangulo ang bigyang intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Ito ang naging depensa ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro matapos lumutang ang aligasyon ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio. Ayon kay Tinio, nakakita siya ng mga communication records mula December 2024 hanggang July 2025 sa pagitan ng Pangulo at ni Presidential Legislative Liaison's Office Chief Adrian Bersamin. Ang mga record na ito ay nagpapakita raw ng direktang kaalaman ni PBBM sa mga budget insertions at kickbacks mula sa flood control projects. Pero giit ng Malacanang, ang mga ganitong paratang ay walang katotohanan at binigyang diin na kasalukuyang nakatuon ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Dagdag pa ni Castro, mas pinipili ng Pangulo na ipaubaya na lamang sa mga investigating bodies at sa korte ang pag-iimbestiga sa isyu ng flood control. Matatanda ang unang napaulat na hawak umano ni Batangas Representative Leandro Leviste ang palitan ng text messages ni na PBBM at dating Undersecretary Bersamin tungkol sa bilyong pisong halaga ng budget insertions, kabilang ang isang 8 bilyong pisong cash delivery. Bukod kay Tinio, pinalulutang din ang pangalan ni Caloocan Representative Edgar Erice at ilan pang mambabatas na may alam din umano sa naturang communication records. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.